Nalaman kong niloloko ako ng aking mapapangasawa, kasama ang aking best friend eksaktong isang araw bago ang aming kasal. Magkasama kami ni Rina, sa isang coffee shop sa BGC. Pinag-uusapan ang mga huling detalye ng seremonya. Siya ang aking matalik na kaibigan, mula pa noong kolehiyo. 8 taon ng pagkakaibigan, daan-daang pinagsamahang alaala, mga sikreto, at suporta sa mga panahong mahirap. Mas malaki ang tiwala ko sa kanya kaysa kanino pa man. Bea, isipin mo, bukas sa ganitong oras, kasal ka na. Nakangiti si Rina. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Napansin ko na ito 1 linggo na ang nakalipas, pero isinantabi ko ito bilang pagod. Pareho kaming pagod sa pag-aasikaso ng kasal na ito. Nag-vibrate ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Bey, kailangan nating mag-usap. Tungkol ito kina Paolo at Rina. Hihintayin kita sa labas ng kondo mo sa loob ng kalahating oras. Kat, si Kat. Ang ex-girlfriend ni Paolo. Naghiwalay sila 2 taon na ang nakalipas. Bago pa kami nagsimulang mag-date, kaunti lang ang alam ko tungkol sa kanya. Sabi ni Paolo. Maayos silang naghiwalay. Walang eskandalo. Kailangan ko nang umalis. Sabi ko kay Rina. Sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Pinapatulong ako ni nanay sa isang bagay. Madali lang ang pagsisinungaling. Sumisigaw na ang intuition ko na may mali. Naghihintay si Kat malapit sa lobby. Nakasandal sa kanyang kotse. Matangkad, maitim ang buhok, maganda. Nang makita niya ako, may bahid ng awa sa kanyang mga mata. Salamat at dumating ka, sabi niya. Matagal kong pinag-isipan kung sasabihin ko sa'yo. Pero kung ako ang nasa posisyon mo, gugustuhin kong malaman. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tungkol saan? Inilabas ni Kat ang kanyang cellphone. Ilang beses na nag-swipe. At iniabot ito sa akin. Yung ate ko, manager sa Soler. Noong isang araw, nakita niya si Paolo na pumasok doon kasama ang isang babae. Nakilala siyang ate ko. Kinunan niya sila ng litrato. Naisip niyang kakaiba para sa isang lalaking ikakasal na. Nasa screen ang litrato. Si Paolo at si Rina, papasok sa hotel. Nakahawak ang kamay niya sa baywang ni Rina. Masyadong intimate para sa magkaibigan lang. Maaaring kahit ano lang yan. Paos kong sabi. Kahit sa loob-loob ko ay gumuho na ang lahat. Tahimik na nag-scroll si Kat. Isa pang litrato. Nasa elevator sila. Naghahalikan. Masyadong mapusok. Parang mga magnobyo. Hindi parang mga simpleng magkakilala. Tiningnan ng ate ko. Nakabook ang kwarto sa pangalan ni Rina Cruz sa loob ng 2 oras. Lumabas sila pagkatapos ng 1 oras at kalahati. Hindi ko na matandaan kung paano ko kinuha ang telepono. Talye. Kung paano ko pinalaki ang mga larawan, sinusuri ang bawat detalye. Umaasang ito'y isang pagkakamali, isang Photoshop, ibang yun, ibang tao, pero sila iyon. I'm sorry. Mahinang sabi ni Kat. Alam ko ang pakiramdam. Si Paolo. Napaka-charming niya. Maalaga, pero palaging kulang sa kanya ang isang babae. Matagal din akong hindi naniwala. Hanggang sa nakita ko ang mga text nila. Niloloko na niya ako. Halos buong huling taon ng relasyon namin. Nakatayo ako roon. Hawak ang telepono ng iba. At nararamdaman ang panlalamig sa aking kalooban. Hindi pagwawala. Hindi luha. Isang malamig. Napakalinaw na galit. I-send mo sa akin ang mga litratong yan, sabi ko. Pwede kong hilingin sa ate ko na ipadala ang recording mula sa CCTV kung kailangan. May access siya. Kailangan ko lahat ng meron ka. Umuwi ako at naupo sa sofa sa dilim. Sunod-sunod ang mga text sa telepono ko. Si Rina, nagtatanong tungkol sa hairstylist bukas. Si nanay, nagtatanong tungkol sa listahan ng bisita. Si Paolo, nagpadala ng heart emoji at ng mensaheng. Malapit na tayong magkita, mahal ko. Mahal ko. Binuksan ko ulit ang mga litrato. Pinag-aralan. Kinabisa ang bawat detalye. Suot ni Rina ang mismong damit na pinili namin nang magkasama 1 buwan na ang nakalipas.
Sabi pa niya noon, Bea, ang ganda ng damit na to. Sa akin, kailangan kong bilhin. Tumawa ako noon. Natuwa na maganda ang taste niya. Isinuot niya ang damit na iyon para makipagtalik sa aking fiancé. 2 araw, bago ang kasal ko, ang aking fiancé at ang aking best friend. Maari ko sanang tawagan si Paolo ngayon din. Gumawa ng iskandalo, umiyak, kanselahin ang kasal, magpadala ng mensahe sa lahat ng bisita. Maaari akong pumunta kay Rina at makipag-away, ngunit may pumigil sa akin. Siguro pride? Siguro ang pagnanais na hindi sila bigyan ng kasiyahang makita akong wasak? O baka may ibang nagising sa akin isang malamig, kalkuladong pagnanais na hindi lang tapusin ang relasyon, kundi gawin itong isang bagay na hindi nila malilimutan habang buhay. Pinagtaksilan nila ako ng sabay. Dapat sabay din silang managot. Kinuha ko ang aking notebook at nagsimulang gumawa ng plano. Ang kasal ay nakatakda sa Biyernes. 6 ng gabi. Ang reception ay sa Hacienda de Amor sa Tagaytay. Para sa 120 na tao. Mamahaling venue, mamahaling host, photographer, musikero. 1 taon naming pinag-ipunan ito ni Paolo. Inilagay ko ang lahat ng aking ipon. Hindi ko kakanselahin ang kahit ano. Alas, 3 ng madaling araw. Sa wakas, ay natulog ako. Handa na ang plano. Kailangan na lang itong isakatuparan. Kinaumagahan, nagising ako sa tawag ni nanay. Anak, kinakabahan ka ba? Papunta na ako dyan. Mag-aayos na tayo. Nay, okay lang po ang lahat. Sagot ko. At ang boses ko'y nakakagulat na kalmado. Hihintayin po kita. Ang sumunod na tawag ay kay Rina. Rins, hello? Pwede mo ba akong tulungan? Pwede ka bang dumaan dito mga alas 11? Gusto kong tulungan mo ako sa makeup ko. Ang galing mo kasi. Pumayag si Rina. Nang may sigasig. Siyempre, papayag siya. Siya ang aking best friend. Paano niya tatanggihan ang isang bride sa araw ng kasal nito? Pagkatapos ay tinawagan ko si Paolo. Mahal, halos hindi ko makilala ang sarili kong boses. Napakatamis ng tunog nito. Handa ka na bang maging asawa ko? Sobra. Tumawa siya. Bey, mahal na mahal kita. Ito ang magiging pinakamagandang araw sa buhay natin. Oo naman, pangako ko. 1 araw na hindi malilimutan. Pagkatapos nito, nag-text ako kay Kat, humihingi ng isa pang pabor. Nakakagulat. Mabilis siyang pumayag. Dumating si nanay na may dalang malaking bouquet at masayang mga mata. Tuwang-tuwa siya sa kasal na ito. Mahal na mahal niya si Paolo. Sa wakas, nakahanap ka na ng disenteng lalaki. Sabi niya sa mga nakaraang buwan. Masakit tingnan siya. Pero ngumiti ako. Niyakap siya. At sinabing magiging maayos ang lahat. Dumating si Rina eksaktong alas 11. Sa kanyang mga kamay ay isang kahon ng makeup at isang regalo sa magandang pambalot. Bea, hinalikan niya ako sa magkabilang pisngi. Ang saya-saya ko para sa'yo. Si Paolo. Napakabait niyang lalaki. Bagay na bagay kayo. Tiningnan ko siya. Ang pamilyar na mukha. Ang pamilyar na ngiti. At hindi ko maintindihan kung paano ko hindi napansin. Ang pagkukunwari ay nasa bawat salita, sa bawat kilos, o baka ayaw ko lang makita noon. Salamat, Rins, sabi ko. Napakalaki ng naitulong mo sa akin. Hindi ko maisip ang araw na ito kung wala ka. May kumislap sa kanyang mga mata. Konsensya, pag-aalinlangan, ngunit mabilis niyang binawi ang sarili. Sige na, simulan na natin. Gagawin kitang pinakamagandang bride. Nakaupo kami sa harap ng salamin. Nilalagyan niya ako ng foundation. Binablend ang eyeshadow. At iniisip ko, gaano nakatagal ito nangyayari? 1 linggo, 1 buwan. Baka simula pa lang ng relasyon namin ni Paolo. Rins, sabi ko, na parang nagkataon lang. Naaalala mo ba kung paano kami nagkakilala ni Paolo? Natigilan siya sandali. Oo naman. Sa birthday ni Seva, 2 taon na ang nakalipas.
Sinabi mo pa nga na bagay kami. At tinulak mo pa akong makipagkilala sa kanya. Oo nga, no. Bumalik siya sa pag-aayos sa mukha ko. Alam ko agad na bagay kayo sa isa't isa. Nagtataka ako kung plano na ba niya noon o nangyari lang ito nang makita niyang seryoso na kami. Ikaw ang pinakamagaling na kaibigan na maiisip ko. Sabi ko, habang tinititigan siya sa mga mata, sa pamamagitan ng salamin. Ngumiti si Rina, ngunit tabingi ang kanyang ngiti. Ikaw din, Bea. Pagsapit ng 3:00, handa na ako. Perpekto ang suot ng damit. Walang mali sa aking buhok. Ang make-up ko'y parang galing sa isang magazine. Umiiyak si nanay sa tuwa. Si Rina ay abala sa tabi ko. Inaayos ang aking belo. Ang ganda mo! Bulong niya. Salamat sa tulong mo. Sagot ko. Salamat sa lahat. Nag-vibrate ang cellphone ko. Isang mensahe mula kay Kat. Lahat handa na. Nasa email mo na ang mga files. Ngumiti ako sa aking refleksyon. Oras na para pumunta sa seremonya. Nakatayo ako sa harap ng salamin suot ang puting-puting bestida. Napinili ko 6 na buwan na ang nakalipas kasama si Rina. Noon, nagtatawanan kami. Nagsusukat ng 10-10 damit, umiinom ng champagne sa fitting room. Ngayon, bawat tahi ng damit na ito'y parang isang panunuya. Ang ganda-ganda mo! Inayos ni Rina ang aking belo. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Siguradong hihimatayin si Paulo mamaya kapag nakita kanya. Sinalubong ko ang kanyang tingin sa salamin at ngumiti. Malapad, taos-puso, tulad ng kaya ko lang gawin. Salamat at kasama kita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka sa lahat ng mga taong ito. May muling kumislap sa kanyang mga mata. Pagkakasala, takot. Mabilis siyang tumalikod. Nagkunwaring may hinahanap sa kanyang makeup kit. Tigilan mo na. Baka maiyak pa ako. Bulong niya. Baka kumalat ang mascara. Tahimik na nag-vibrate ang cellphone sa aking purse. Alam kong si Kat iyon. Lahat ayon sa plano. Ang seremonya ay magsisimula sa loob ng 1 oras. Ang mga bisita ay nagtitipon na sa banquet hall ng restaurant sa tabi ng ilog. Isang mamahaling lugar na nireserve namin ni Paulo. Halos 1 taon na ang nakalipas. Halos 100 katao. Ang kanyang mga magulang. Ang aking mga magulang. Mga kaibigan. Mga kasamahan sa trabaho. Lahat sila ngayon ay umiinom ng champagne. Nagtatawanan. Naghihintay sa simula ng pagdiriwang. Bea, okay ka lang ba talaga? Tiningnan ako ni Rina ng maigi. Medyo maputla ka. Kinakabahan lang. Nagkibit balikat ako. Kasal to. Minsan lang sa buhay. Minsan lang. Inulit niya. At may narinig akong parang pait sa kanyang boses. Nagtataka ako kung ano ang iniisip niya sa sandaling iyon. Pinagsisisihan ba niya ang kanyang ginawa? O pinaplano kung paano niya ipagpapatuloy ang pakikipagtalik sa aking asawa pagkatapos ng kasal? Baka napag-usapan na nila ito. Sa silid ng hotel na iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang aking ina na may dalang bouquet ng puting peyonis. Anak! Kumislap sa luha ang kanyang mga mata. Napakaganda mo. Wala akong masabi. Niyakap niya ako. Tuwang-tuwa si nanay sa kasal na ito. Mula sa unang araw, sinabi niyang si Paulo ang perpektong manugang maaasahan. Matagumpay. Galing sa mabuting pamilya. Pinaplano na niya ang mga apo. Mga family holidays, mga biyahe. Nay, okay lang po. Marahan kong kumalas sa kanyang yakap. Huwag po kayong umiyak. Please. Luha ito ng kaligayahan. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang panyo. Nasaan ang lipstick ko? Rina, anak, tulungan mo akong mag-retouch. Habang abala sila sa salamin, kinuha ko ang aking telepono. Maikli ang mensahe ni Kat. Nakaset up na ang projector. Naka-upload na ang file. Hinihintay ko ang signal mo. Huminga ako ng malalim. Kumakabog ang puso ko, na akala ko'y maririnig ng lahat. Ngunit hindi. Nag-uusap sina Nanay at Rina. Tungkol sa mga maliliit na bagay. Hindi ako pinapansin. Ang plano ay simple ngunit matalino. Si Kat ay nagtatrabaho sa isang events agency.
May mga koneksyon siya sa mga technician na nag-aasikaso ng mga event. Sa maliit na bayad, pumayag silang mag-install ng projector at screen na kunwari ay isang sorpresa mula sa bride. Hindi naghinala si Paulo at ang kanyang best man. Karaniwan na ang mga ganitong sorpresa sa mga kasal, mga video greeting, slideshow ng mga larawan ng mag-asawa. Ngunit sa halip ng mga cute na larawan noong bata pa, may iba silang makikita, ang recording mula sa CCTV ng hotel. Si Paulo at Rina na pumapasok sa kwarto, naghahalikan sa hallway. Pagkatapos, iba pang mga kuha na nakuha ni Kat mula sa isang kakilalang private investigator. Mga screenshot ng kanilang text conversation kung saan sinabi ni Rina, "Miss na kita. Kailan tayo magkikita?" Umalis si Bea, papunta sa mga magulang niya, ngayong weekend. At ang sagot ni Paulo, "Pumunta ka sa akin. Tayong dalawa lang." Lahat ito ay makikita ng lahat. Ang kanyang mga magulang, ang aking mga magulang, mga kaibigan, mga kasamahan, lahat ng bisita. "Bea, oras na." Sumilip sa silid ang wedding organizer. Nauupo na ang mga bisita. Nasa pwesto na ang groom. Tumayo ako, inayos ang aking damit. Nagmamadaling inayos ni Rina ang train. "Handa ka na?" tanong niya. Sobra pa sa handa. Tiningnan ko siya diretso sa mata. Bumaba kami sa hagdan. Ang banquet hall ay napapalamutian ng libu-libong puting rosas at kandila. Nakatayo si Paulo sa harap ng improvised altar, sa isang mamahaling suit. Nagliliwanag sa kaligayahan ang kanyang mukha. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga mata at ngumiti siya ng ngiting minahal ko noon. Siya ay charming, maalaga, marunong magsabi ng mga tamang bagay. 1 taon kaming nag-date. Pagkatapos, nag-propose siya sa rooftop ng isang restaurant na may mga musikero at fireworks. Masaya ako. Akala ko, natagpuan ko na ang tamang tao. At si Rina? Kasama ko si Rina. Sa buong 3 taon na iyon, tumutulong pumili ng regalo para sa birthday ni Paulo. Nag-aalo sa akin kapag nag-aaway kami at siya ang aking maid of honor. At sa buong panahong iyon, napakaganda mo. Bulong ni Paulo. Nang lumapit ako sa kanya, "Salamat." Hinigpitan ko ang hawak sa bouquet para hindi manginig ang aking mga kamay. Sinimulan ng host ang seremonya. Nagsasabi ng mga karaniwang salita tungkol sa pag-ibig, katapatan, at pamilya. Nakikinig ang mga bisita. May mga nagpupunas ng luha. Umiiyak si nanay sa kanyang panyo. Kinukuhanan ng video ng ama ni Paulo ang lahat. At pagkatapos ay huminto ang host. Mayroon tayong sorpresa mula sa bride. Naghanda si Bea ng isang espesyal na video para sa lahat. Tumango ako sa technician sa tabi ng projector. Pinindot niya ang isang button. Namatay ang mga ilaw. Sa malaking screen, lumitaw ang isang imahe. Noong una, nagulat ang lahat. Akala nila'y isang bagay na nakakaantig. Isang romantic slideshow o isang video ng pag-amin ng pag-ibig. Ngunit pagkaraan ng 1 segundo, natahimik ang buong hall. Sa screen, malinaw na nakikita si Paulo at Rina na pumapasok sa hotel. Ang petsa sa sulok ng recording, noong isang araw, 2 araw bago ang kasal. Magkahawak kamay sila, hinalikan niya ito sa pisngi. Pumasok sila sa elevator. "Ano to?" Paos ang boses ni Paulo. Tahimik lang ako. Sa screen, nagpapalit-palit ang mga imahe. Narito ang kanilang text conversation sa malaking view. "Mahal kita, hindi na ako makapaghintay na magkasama tayo." Si Rina ang nagsulat niyan. "Teka lang muna, pagkatapos ng kasal, aayusin natin lahat." Iyon ang sagot ni Paulo. Sumabog sa ingay ang hall. May sumigaw. Napahawak sa puso ang ina ni Paulo. Ang nanay ko, nakatingin sa screen, na nakabukas ang bibig. "Bey, kaya kong ipaliwanag lahat." Hinawakan ako ni Paulo sa braso. Dahan-dahan kong inalis ang kamay niya. "Ipaliwanag mo sa lahat." Itinuro ko ang mga bisita. Siguradong interesado din sila. Nakatayo si Rina na putlang-putla.
Sinubukan niyang magsalita, ngunit walang lumalabas na tunog sa kanyang mga labi. Hindi. Hindi yan. Tulad ng iniisip ninyo, humarap si Paulo sa mga bisita. Isang pagkakamali yan. Edited. Edited? Ngumisi ako. Gumagamit pala ng editing ang CCTV ng Soler. Interesting. Sa screen, patuloy na lumalabas ang mga litrato. Ang kanilang mga pagkikita sa coffee shop. Si Rina na lumalabas sa kotse niya ng madaling araw. Isa pang text conversation. Isa pang ebidensya. Sinusundan. Sinusundan mo ba ako? Hindi. Umiling ako. Nagdesisyon ang ex-girlfriend mong sikat na bigyan ako ng babala. Mukhang mas malinis pa ang konsensya niya kaysa sayo. Lumapit ang ina ni Paulo at sinampal siya. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong hall. Paano mo nagawa to? Sigaw niya habang umiiyak. Sa araw ng kasal mo, kasama pa ang best friend niya. 2 araw bago ang kasal. Para maging eksakto, pagtatama ko. Bagaman, base sa mga text, tumagal ito ng hindi bababa sa 6 na buwan. Hinawakan ng ama niya si Paulo sa kwelyo. Pinahiya mo ang pamilya natin. Gumastos kami para sa kasal na ito. Itinaas ko ang aking kamay. Huwag po kayong mag-alala. Bayad na po ang restaurant, pati na rin ang pagkain. Pwede pong kumain at uminom ang mga bisita. Isang selebrasyon pa rin, di ba? Bumaling ako kay Rina. Napaupo siya sa isang silya. Basa ang kanyang mukha sa luha. Bakit? Yun lang ang tanong na gusto kong itanong sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa akin. Ako, at hindi ko sinasadya. Nangyari lang. 6 na buwan nang nangyari lang? Lumuhod ako sa tabi niya. Araw-araw mo akong tinitingnan sa mata. Tinutulungang planuhin ang kasal na ito. At sa buong panahong iyon, kasama mo sa kama, ang aking fiancé. Patawarin mo ako. Hinawakan niya ang aking kamay. Patawarin mo ako, please. Tumayo ako. Hindi. Maingay ang hall. Pinag-uusapan ng mga bisita ang nangyayari. May mga kumukuha ng video sa kanilang mga telepono. May mga nakaupo lang sa gulat. Kinuha ko ang mikropono. Mula sa host, mahal na mga bisita, matatag ang aking boses. Ang kasal, malinaw na, ay kanselado na. Ngunit ang pagkain at inumin ay bayad na. Kaya't mangyaring manatili at mag-enjoy sa gabi. Ito ang aking regalo sa inyo sa pagdating. At ako, alis na. Naglakad ako, patungo sa labasan. Ang aking bestida ay kumakalusko sa sahig. Sa likod ko, naririnig ko ang mga boses, sigaw, at iyak. Ngunit hindi ako lumingon. Sa pinto, naghihintay si Kat, isang matangkad na babae sa isang eleganteng damit. Maganda. Sabi niya, makatarungan. Sagot ko. Lumabas ako ng banquet hall sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Kakaiba, pero sa sandaling iyon, wala akong naramdamang luha o pagwawala, kundi isang kahungkagan, at kasabay nito, isang kaginhawaan. Ang takong ng sapatos ko ay tumutunog sa marmol na sahig, at ang tunog na iyon ang tanging tila totoo sa lahat ng nangyayari. Bea, teka. Narinig ko ang isang boses sa likuran. Lumingon ako. Tumatakbo palapit sa akin si Liza, ang aking pinsan. Siya lang ang tanging taong nakakaalam ng plano ko. Siya ang tinawagan ko kagabi nang matanggap ko ang mga litrato mula kay Kat. Ang galing mo! Mahina niyang sabi, habang niyayakap ako. Proud ako sa'yo, at doon, bumuhos ang lahat. Humagulgol ako sa kanyang balikat. Hindi na nagpipigil. Buong araw akong nagtiis. Ngumiti. Nagpa-makeup. Isinuot ang lintik na bestidang ito. Alam na sa loob ng ilang oras. Guguho ang lahat. Inensayo ko sa isip ko ang bawat salita. Bawat kilos. At ngayong tapos na ang lahat, hindi ko na kayang magpanggap na malakas pa. Tara na, hinawakan ako ni Liza sa kamay. Lumabas kami sa kalsada. Isang mainit na gabi ng Hunyo. May tumutugtog na musika sa malapit. May mga taong nagtatawanan. Nagpapatuloy ang ordinaryong buhay na parang walang nangyari, habang sa akin,
Kaguguho lang ng buong mundo. Sa taxi, nakatingin ako sa bintana. At iniisip kung paano nagsimula ang lahat. 8 taon na ang nakalipas. Nakilala ko si Rina sa unang taon namin sa unibersidad. Agad kaming naging magkaibigan. Parehong interes, parehong sense of humor, parehong pananaw sa buhay. Naging saksi siya sa lahat ng aking relasyon, ako rin sa kanya. Sabay naming pinagdaanan ang mga exams, mga breakup, unang trabaho, paglipat ng bahay. 3 taon na ang nakalipas. Nakilala ko si Paolo sa birthday ng isang kaibigan. Matangkad, may magandang ngiti, marunong makipag-usap. Nagtatrabaho siya sa isang malaking IT company. Nag-eehersisyo, maalaga at mapagmahal. Pagkatapos ng 6 na buwan, nagsama kami. Pagkatapos ng 1 pang taon, nag-propose siya. Kasama ko si Rina sa buong panahong iyon. Tinulungan niya akong pumili ng damit, pag-usapan ang mga detalye ng kasal, tumawa sa aking pre-wedding jitters. At sa buong panahong iyon, kasama niya sa kama ang aking fiancé. Nandito na tayo. Ibinalik ako sa realidad ng boses ni Liza. Umakyat kami sa kondo ko. Ang mismong lugar kung saan kahapon ng umaga lang, ay nagkakape kami ni Paulo. At pinag-uusapan kung anong oras kami aalis bukas. Ngayon, wala nang laman, at tahimik. Hinubad ko ang aking sapatos, hinubad ang puting bestida, at inihagi sa sahig. Tahimik na nagtimpla ng tsaa si Liza. Anong susunod? Tanong ko, habang nakaupo kami sa sofa. Ngayon, magpapatuloy ka sa buhay. Simpleng sagot niya. Sa ibang paraan. Walang tigil sa pagtunog ang telepono. Mga magulang, mga kaibigan, malalayong kamag-anak lahat. Gustong malaman kung kumusta ako. Anong nangyari? Totoo ba ang lahat? Hindi ako sumasagot. Tinitingnan ko lang ang listahan ng contact at nakikita ang mga pangalan. Paolo. Rina. Gusto kong bumalik sa panahon kung kailan ang mga pangalang iyon ay nangangahulugang pag-ibig at pagkakaibigan. Naiwan si Liza para samahan ako magdamag. Hindi kami gaanong nag-usap. Nakaupo lang kami sa tabi ng isa't isa. At sapat na iyon. Mga hating gabi. Naglakas loob akong buksan ang mga mensahe. Ang una ay galing kay nanay. Anak, sobrang proud ako sa katatagan mo. Umuwi ka muna sa amin please. Pagkatapos ay ilang mensahe ng suporta mula sa mga kaibigan. At isa mula kay Rina. Bea, alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero gusto kong malaman mo. Isang malaking pagkakamali ito. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Kinamumuhian ko ang sarili ko sa ginawa ko sa'yo. Para ka ng kapatid sa akin. At sinira ko lahat. Patawarin mo ako please. Hindi ko hinihiling na ibalik ang pagkakaibigan natin. Hinihiling ko lang na huwag mo akong kamuhian. Binasa ko ang mensahe. Nang ilang beses. Pagkakamali. Anong pumasok sa isip niya? Nagkikita sila. Nang hindi bababa sa 6 na buwan. Hindi ito isang pagkakamali. Hindi isang bigla ang bugso ng damdamin dahil sa sobrang alak. Ito ay isang sinadyang desisyon na paulit-ulit nilang ginawa. Sa tuwing wala akong kamalay-malay, binlock ko ang numero niya. Ang sumunod na mensahe ay mula kay Paulo. Marami. Sunod-sunod. Bea, please, bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Mahal kita. Isang katangahan lang yon. Sagutin mo ako. Please. Hindi tulad ng iniisip ko. Seryoso? May video ako. Mga litrato. Ang kanilang mga text. Anong maipapaliwanag dito? Binlock ko rin siya. Tama yan. Tumango si Liza na nanonood sa akin. Hindi mo kailangan ang mga paliwanag nila ngayon. Ang mga sumunod na araw ay parang nasa isang ulap. Nag-leave ako sa trabaho. Mabuti na lang at naintindihan ng boss ko. Araw-araw dumadalaw si nanay. Nagdadala ng pagkain na halos hindi ko kinakain. At nakaupo lang sa tabi ko. Nag-alok si tatay na kausapin ang gagong yon ng panglalaki. Pero pinigilan ko siya. Hindi ko kailangan ng pisikal na paghihiganti. Ang pampublikong kahihiyan sa harap ng mga bisita. Iyon ang tunay na ganti.
Pagkatapos ng 3 araw, tumawag si Kat, ang ex-girlfriend ni Paulo, na nagpadala sa akin ng mga ebidensya. Hello, alanganin niyang sabi. Kumusta ka? Sa totoo lang, ang sama. Ngumisi ako. Pero salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, naikasal ako sa kanya, at malalaman ko lang ang lahat pagkatapos. Alam ko ang pakiramdam. May tunay na sakit sa kanyang boses. Nang malaman kong niloloko niya ako buong huling taon, pakiramdam ko isa akong tanga. Akala ko, may mali sa akin. At paano mo nalampasan? Panahon! Bumuntong hininga siya. Gasgas na, pero totoo. Noong una, masakit, tapos galit, tapos wala lang. At pagkatapos, naintindihan kong hindi sa akin ang problema. Ganoon talaga siya. Nag-usap kami ng halos 1 oras. Nalaman kong niloloko pala ako ni Paulo kasabay ng ibang babae. At kasama rin ako. Noong nagsisimula pa lang kami, hindi pa sila opisyal na hiwalay ni Kat. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Sabi ko. Hindi ang mismong panloloko, kundi ang katotohanang nabuhay ako sa isang ilusyon. Nagplano. Nangarap ng mga anak. Nang kinabukasan naming magkasama. Pero wala pala siya roon. O nandoon nga siya. Pero kasama si Rina. Tama ang ginawa mong ibunyag sila sa publiko. Matigas na sabi ni Kat. Hindi dapat nakakalusot ang mga taong ganyan. Pagkatapos ng usapan namin, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako ang may mali. Hindi sapat na maganda, hindi sapat na mabuti. Nasa kanya ang problema. Nang gabing iyon, may kumatok sa pinto. Binuksan ko nang hindi tumitingin sa peephole. Sa labas, nakatayo ang ina ni Paulo. Si Tita Valentina. Pwede bang pumasok? Mahina niyang tanong. Tumango ako. Pinapasok siya. Lagi kaming nagkakasundo. Mahal niya ako. Tinatawag na perpektong manugang. Nangangarap ng mga apo. Bay, hindi ko alam kung anong sasabihin. Simula niya, habang nauupo sa sofa. Sobra akong nahihiya sa anak ko. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa yon. Tita, wala po kayong kasalanan. Gusto kong malaman mo. Nasa panig mo ako. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Ano man ang mangyari, lagi kang naging mabuting babae. At karapat-dapat ka sa mas mabuti. Inilabas niya ang isang sobre mula sa kanyang bag at iniabot sa akin. Ito ang perang ibinigay namin kay Paulo para sa kasal. Alam kong gumastos ka sa pag-oorganisa. Kunin mo. Please. Sinubukan kong tumanggi, ngunit nagpumilit siya. Nasa sobre ang 500,000 pesos. Nakatira ngayon sa amin si Paulo. Patuloy niya. Sinabihan ko siyang umalis sa apartment ninyo. Kukunin niya ang mga gamit niya. Kapag sinabi mo, salamat po, iyon lang ang nasabi ko. Nang umalis siya, matagal akong nakaupo hawak ang sobre. Ibig sabihin, kahit ang nanay niya ay nasa panig ko. Ibig sabihin, tama talaga ang ginawa ko. 1 linggo pagkatapos ng kasal na hindi nangyari, nakaupo ako sa kusina ni Liza, nakatingin sa bintana. Matagal nang lumamig ang tsaa, pero hawak ko pa rin ang tasa, para lang may mahawakan. Kumakain ka ba? Naglagay si Liza ng isang plato ng sandwich sa harap ko. Wala akong gana. Bey, hindi pwede yan. Pumapayat ka na. Nagkibit balikat ako. Sa totoo lang, wala akong pakialam. Ang mga nakaraang araw ay parang panaginip. Lumipat ako kay Liza pagkatapos ng iskandalong iyon. Walang lakas na bumalik sa apartment namin ni Paulo. Ang isipin pa lang na makita ang mga gamit namin, ang mga litrato namin sa mga estante, ang sapatos niya sa pasukan. Lahat iyon ay nagdudulot ng pagduduwal. Ang telepono ay walang tigil sa pagtunog sa unang 3 araw. Tumatawag si Paulo mula sa iba't ibang numero. Nagmemensahe mula sa mga bagong account. Sinubukan din ni Rina na tumawag. Pero binlock ko lahat. Nang hindi binabasa, kinuha ni Liza ang telepono ko at siya ang nag-filter ng mga mensahe. Nag-text na naman ang nanay ni Paulo, sabi ni Liza, habang nagsasali ng tsaa. Nagtatanong kung kumusta ka, kung pwede siyang dumalaw. Dumalaw na siya. Ano pang gusto niya? Ewan.
Pero maayos naman siyang mag-text. Walang pressure. Tumango ako. Si Tita Valentina nga ay naging disente. Hindi tulad ng kanyang anak. Nagtataka ako. Kung alam ba niya ang mga pinaggagawa ni Paulo? Malamang hindi. Masyadong taos-puso ang paghingi niya ng tawad nang ibigay niya sa akin ang pera. Nakita ko ang hiya sa kanyang mga mata. Hindi para sa sarili, kundi para sa anak na pinalaki niya. Teka, naisip mo na ba kung anong gagawin mo? Maingat na tanong ni Liza. Sa kondo. Sa mga gamit. Ang kondo. Oo. Kailangan ko nang isipin iyon. Kumuha kami ng housing loan para sa isang 2-bedroom unit sa city. Nakapangalan sa akin ang kontrata. Pero hati kami sa bayad. O dapat hati kami. Sa huling 2 buwan, laging late si Paulo sa kanyang parte. Sinasabing na delay ang sahod. Ngayon naiintindihan ko na kung saan napupunta ang pera niya. Hindi mura ang mga hotel. Hindi ko pa alam. Siguro kailangan kong kunin ang mga gamit ko. Pero hindi ko kayang pumunta doon. Gusto mo samahan kita? Sa susunod na lang. Kailangan ko ng oras. Hindi na nagpilit si Liza. Napakabuti niya talaga. Pinatuloy ako. Hindi nagtatanong ng mga hindi kailangang tanong. Nasa tabi ko lang. Sa mga ganitong pagkakataon mo malalaman kung sino ang tunay na kaibigan. At si Rina? 8 taon ng pagkakaibigan. 8 taon kong itinuring siyang kapatid. Mas malapit pa sa tunay. Ibinahagi ko ang lahat. Nagtiwala. Tumulong. Noong nagkaroon siya ng masakit na breakup 3 taon na ang nakalipas. 2 linggo akong tumira sa kanya dahil takot siyang mag-isa. Noong natanggal siya sa trabaho, tinulungan ko siyang gumawa ng resume at humanap ng bagong trabaho sa pamamagitan ng mga kakilala. At siya, nakipagtalik sa aking fiancé. Nagtataka ako kung kailan ito nagsimula, sabi ni Paulo. 6 na buwan, pero hindi ako naniniwala. Masyadong maraming detalye ang bumabalik sa alaala ko iyong corporate party noong Marso, kung saan umalis silang 2 para kumuha ng champagne at bumalik pagkatapos ng kalahating oras na nahihiya at namumula. Isinisi ko iyon sa alak, o iyong 1 beses noong Mayo. Nang tawagan ko si Rina ng gabi, pero binaba niya at nag-text na busy siya. Karaniwan, lagi niyang sinasagot ang tawag ko. Naglulakbay na naman ang isip mo. Ikinumpas ni Liza ang kanyang mga daliri sa harap ng mukha ko. Tama na, yang pag-iisip. Hindi ako nag-iisip, sinusubukan ko lang intindihin. Walang dapat intindihin diyan. Pareho silang mga gago. Iyon lang ang dapat mong intindihin. Ngumisi ako. Laging prangka si Liza. Pero tama siya. Ano pa ang pagkakaiba? Kung kailan nagsimula? At bakit? Ang katotohanan ay nananatili. 2 sa pinakamalapit na tao sa akin ang nagtaksil sa akin. At ginawa nila ito hindi lang 1 beses. Hindi dahil sa kalasingan. Hindi aksidente. Ito ay isang sinadyang desisyon na paulit-ulit nilang ginawa nagkikita sa mga hotel. Nagte-text, naghahalikan, nagtatalik. At sa buong panahong iyon, tinitingnan nila ako sa mata, ngumingiti, tumutulong sa paghahanda sa kasal. Diyos ko, si Rina ang aking maid of honor. Sabay naming pinili ang damit niya. Tinulungan niya akong gumawa ng seating plan. Pinag-usapan ang menu, nag-ensayo ng sayaw. At sa buong panahong iyon, kasama niya sa kama si Paulo. Nag-vibrate ang telepono. Tiningnan ni Liza ang screen at sumimangot. Si Kat, yung nagkwento sa'yo ng lahat. Anong sabi niya? Nagtatanong kung kumusta ka. At sabi niya gusto niyang makipagkita. Kung okay lang sa'yo. Nag-isip ako. Si Kat, ang ex-girlfriend ni Paulo, na nagmulat sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, naikasal ako sa isang manloloko. At marahil ay nabuhay kasama siya ng maraming taon nang hindi alam ang katotohanan. O malalaman ko rin pagkatapos, kung kailan mas masakit pa may mga anak. Sabihin mo, pag-iisipan ko, sa totoo lang, curious ako kung bakit niya ginawa iyon. Para makaganti kay Paulo, o talagang gusto niya akong bigyan ng babala, ang mga sumunod na araw. Para akong tulog na naglalakad. Lumalabas lang ako ng kwarto.
para pumunta sa banyo at kusina. Sinusubukan akong pasiglahin ni Liza, pero hindi ako nagpapatinag. Kailangan kong pagdaanan ito, damhin ang sakit hanggang sa dulo, para pagkatapos ay makalaya na. Isang araw, dumating si nanay. Narinig ko ang boses niya sa pasukan, at napakuyom ako. Ayoko ng usapan, ng pag-aalo, ng mga payo. Bay, pumasok si nanay sa kwarto, at umupo sa gilid ng kama. Anak, tahimik ako. Nakatalikod sa pader. Alam kong masakit. Alam kong ayaw mong makipag-usap kanino man. Pero hindi ka pwedeng nakahiga lang dyan magpakailanman. Kaya ko, hindi. Hindi pwede. Nasa harap mo pa ang buong buhay mo. Bata ka pa. Maganda. Matalino. Hindi karapat-dapat ang gagong yon sa mga luha mo. Nay, please. Hindi. Makinig ka sa akin. Inilagay niya ang kanyang kamay sa aking balikat. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon. Noong umalis ang tatay mo, akala ko rin tapos na ang buhay. Pero hindi. Nagpatuloy ito. At naging mas maganda pa kaysa dati. Lumingon ako at tiningnan siya. Naghiwalay sina nanay at tatay noong 15 anyos ako. Sumama si tatay sa ibang babae. Mas bata at mas maganda. Akala ko noon, masisira si nanay. Pero nanatili siyang matatag. Kumuha ng pangalawang trabaho para maitaguyod kaming magkapatid. Hindi siya nagreklamo. Hindi sumuko. Malakas ka, Bea. Mas malakas kaysa sa inaakala mo. Ang ginawa mo sa kasal iyon ay gawa ng isang malakas na tao. Ang mga mahihina ay nagpapatawad at nagtitiis. Ang mga malakas ay pinoprotektahan ang sarili. Hindi ako malakas. Ngayon, hindi mo nararamdaman. Pero mararamdaman mo rin. Bigyan mo lang ng oras ang sarili mo. Pero huwag kang manatili dito sa dilim. Bumangon ka. Maghilamos. Magbihis. Gumawa ka ng kahit ano, manood ng sine. Magpa-parlor. Kahit ano. Basta huwag kang hihiga lang. Tumango ako. Tama si nanay. Ang paghiga at pagkaawa sa sarili ay daan patungo sa wala. Kailangan kong kumilos. Kahit hindi ko alam kung saan pupunta. Sige po, susubukan ko. Mabuti. Hinalikan ako ni nanay sa noo. Tumawag pala si Natasha mula sa kumpanya mo. Sabi niya, pwede ka nang pumasok kapag handa ka na. O kumuha ng leave without pay. Kung kailangan mo ng mas maraming oras. Trabaho. Oo. Nakalimutan ko na ang trabaho. Kumuha ako ng 2 linggong leave para sa kasal at honeymoon. Walang honeymoon. At ang leave ay magtatapos sa loob ng 1 linggo. Pag-iisipan ko po, pagkaalis ni nanay. Bumangon nga ako. Naligo sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. At tumingin sa salamin. Isang maputlang mukha. Maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Humpak na pisngi. Totoong pumayat ako. At tumanda ng 5 taon. Ngunit buhay ako. At malaya. Malaya sa kasinungalingan. Sa pekeng relasyon. Sa isang taong hindi ako pinahalagahan. May halaga iyon. Bumalik ako sa kwarto at kinuha ang telepono. Nag-text ako kay Kat. Magkita tayo bukas. Kung pwede ka. Halos agad-agad ang sagot. Sige. Sabihin mo kung saan at kailan. Nagkasundo kami sa isang coffee shop malapit sa bahay ni Liza. Isang neutral na teritoryo. Isang lugar na maraming tao. Hindi ko alam kung ano ang aasahan sa pagkikitang ito. Pero gusto kong marinig ang buong katotohanan. Gusto kong maintindihan kung gaano katagal ito nangyari. May iba pa bang nakakaalam? May mga senyales ba na hindi ko napansin? At gusto ko rin siyang pasalamatan. Kahit gaano ka-weird pakinggan, iniligtas ako ni Kat. Iniligtas niya ako sa isang kasal, sa isang taong hindi karapat-dapat sa aking tiwala. Mas mabuting malaman ang katotohanan isang araw, bago ang kasal kaysa 1 taon pagkatapos nito. Pumili ako ng mesa, sa tabi ng bintana, at umorder ng kape na hindi ko naman maiinom. Nanginginig ang mga kamay ko, kahit sinusubukan kong kumalma. Dumating si Kat sa eksaktong oras. Matangkad, balingkinitan, maayos ang buhok, mukha siyang kumpiyansa.
ngunit may pag-iingat sa kanyang mga mata. Nagbatian kami ng formal. Salamat at dumating ka. Simula ko nang makaupo siya. Nangako ako. Hinubad ni Kat ang kanyang coat at tiningnan ako ng maigi. Sa totoo lang, hindi ko alam. Sinubukan kong ngumiti, pero tabingi. Sinusubukang intindihin. Ang lahat ng ito, dinala ng waiter ang cappuccino ni Kat. Naghintay kami ng tahimik. At nagpasya akong wag nang magpaligoy-ligoy. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kailan ito nagsimula? Sabi ni Paulo. 6 na buwan lang. Pero, hindi ako naniniwala. Dahan-dahang umiling si Kat. Mahigit 1 taon. Baka 1.5 taon pa nga. Hindi ko sigurado. Pero nakita ko na silang magkasama noong Pebrero pa ng nakaraang taon. Sa isang mall, magkahawak kamay, gumuho ang puso ko. 1.5 taon. Ibig sabihin, noong pumipili kami ni Paulo ng singsing, noong pinaplano namin ang kinabukasan, noong ipinakilala ko siya sa mga magulang ko, kasama na niya sa kama si Rina. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Mas matalas ang boses ko kaysa sa gusto ko. Bumuntong hininga si Kat. Dahil 2 taon na kaming hiwalay ni Paulo. Dahil hindi ako sigurado kung maniniwala ka sa akin. Hindi naman tayo magkakilala. Iisipin mong sinusubukan kong sirain ang relasyon ninyo para makaganti. Huminto siya. Pinapaikot ang kutsarita sa tasa. At dahil duwag ako, ayoko lang masangkot, pero nasangkot ka pa rin. 1 araw bago ang kasal. Oo, tumingin sa akin si Kat. Dahil aksidente kong nalaman na sa loob ng 2 araw na ang kasal. Ipinakita sa akin ng kaibigan ko ang imbitasyon. Kasama niya sa trabaho ang pinsan mo. At naisip ko, Diyos ko, ikakasal ang babaeng ito sa isang taong niloloko siya. Hindi niya alam. Pero ako, alam ko, at nananahimik lang ako. Kinagat niya ang kanyang labi. Nahiya ako. Sana may nagbabala rin sa akin noong niloloko ako ni Paulo. Nakikinig ako. At naninikip ang dibdib ko. Ibig sabihin, hindi ako. Hindi ko kasalanan. Ganoon lang talaga siya. Saan mo nakuha ang mga text nila? Tanong ko. Nag-atubili si Kat. Alam ko ang password ng cloud ni Paulo. Hindi niya pinalitan simula noong kami pa. Pumasok ako. Nahanap ang backup ng telepono niya. Nandoon lahat ng mensahe. Nanggaatubili ka, Tat. Sumandal ako sa upuan. Ibig sabihin, talagang nagsikap si Kat na mangalap ng ebidensya. Hindi lang salita, kundi katotohanan. Salamat. Mahina kong sabi. Salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, naikasal ako sa kanya, at malalaman ko lang ang lahat pagkatapos, kung kailan mas masakit pa. Pasensya na at ganito ang nangyari. Iniabot ni Kat ang kanyang kamay, at marahang hinawakan ang akin. Pero tama ang ginawa mo. Ang ginawa mo sa kasal. Matapang iyon. Ngumisi ako. O katangahan. Ngayon, pinag-uusapan na ito. Sa buong siyudad, hayaan mo silang mag-usap, nagkibit-balikat siya. Ang mahalaga, alam ng lahat ang totoo. Hindi makakalusot sina Paolo at Rina. Hindi nila maibabaling sa'yo ang sisi. Nakita ng lahat kung sino talaga sila. Nag-usap pa kami ng kaunti tungkol kay Paolo, kung paano siya sa isang relasyon, at tungkol kay Rina. Sinabi ni Kat na ilang beses na niya silang nakitang magkasama sa iba't ibang lugar. Laging aksidente. Hindi sila gaanong nagtatago. Maingat lang. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Sabi ko, habang nakatingin sa bintana. Si Rina ang best friend ko sa loob ng 8 taon. 8 taon, Kat. Napakarami naming pinagdaanan. Mas malaki ang tiwala ko sa kanya, kaysa kanino man. At siya, kasama niya sa kama ang aking fiancé, sa loob ng 1.5 taon. At tinitingnan niya ako sa mata. Tinutulungang pumili ng damit pangkasal. Nag-oorganisa ng bachelorette party. Hindi mo siya kaibigan. Matigas na sabi ni Kat. Kailanman ay hindi naging. Hindi ganyan ang ginagawa ng mga tunay na kaibigan. Tumango ako. Ramdam ang pag-akyat ng luha. Ngunit ayokong umiyak dito. Sa harap ni Kat. Anong plano mo ngayon? Mas malumanay. Natanong niya. Hindi ko alam.
Pinunasan ko ang aking mga mata ng tissue. Sabi ni Liza, kailangan kong ayusin ang problema sa kondo. Nakapangalan sa aming dalawa ni Paulo. Housing loan. Kailangang ayusin. Kailangan mo ng magaling na abogado. Kinuha ni Kat ang kanyang telepono. May kakilala ako. Family law ang specialty niya. Napakagaling. Pwede kong ibigay ang contact number. Salamat. Idinikta niya ang numero. At isinulat ko. Pagkatapos, inubos namin ang lumamig na kape. At tumingin si Kat sa kanyang relo. Kailangan ko nang umalis. Trabaho. Sabay kaming lumabas ng coffee shop. Malamig sa labas, hinahangin ang aming buhok. Isinara ko ang aking coat at humarap kay Kat. Salamat ulit. Talaga. Ginawa mo ang isang bagay na hindi magagawa ng marami. Ingatan mo ang sarili mo, Bea. Niyakap niya ako ng mabilis, parang magkaibigan. Magiging maayos din ang lahat. Hindi agad-agad, pero mangyayari rin. Pinanood ko siyang maglakad patungo sa kanyang kotse, at naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Ngayon, alam ko na ang buong katotohanan. 1.5 taon, magkasama sina Paolo at Rina sa likod ko. 1.5 taon ng kasinungalingan, pagtataksil, pekeng ngiti, kinagabihan, tinawagan ko ang abogadong ibinigay ni Kat. Nag-set kami ng meeting sa Lunes. Kalmado at propesyonal ang boses ng babae. Ipinaliwanag niya na kailangan kong kolektahin ang mga dokumento ng kondo, ang loan agreement, mga resibo, kung nagbayad ako. Ako ang nagbayad ng down payment. Sabi ko, may patunay ako. Maganda yan. Mahalaga yan. Dalhin mo lahat sa meeting. Aayusin natin. Ibinaba ko ang telepono at naramdaman kong may nagbago sa loob ko. Nagsisimula na akong kumilos. Hindi lang nakahiga at nagdurusa, kundi nilulutas ang mga problema. Hakbang-hakbang. Gabi na nang umuwi si Liza, galing sa trabaho, pagod, ngunit ngumiti nang makita ako sa kusina. Kumusta ang meeting? Okay lang. Nagsalin ako ng tsaa para sa kanya. Sinabi ni Kat, na 1.5 taon na. Baka higit pa. Napamura si Liza. Mga gago talaga. Oo. Pero ngayon alam ko na ang totoo. At nag-schedule na ako sa abogado. Aayusin namin ang tungkol sa kondo. Ayan, tama yan. Niyakap ako ni Liza. Hindi ko naramdamang magaling ako. Sa loob, mayroon pa ring kahungkagan. Sakit. Sama ng loob. Ngunit alam kong kailangan kong magpatuloy. Dahil kung hihinto ako, malulunod lang ako dito. Kinabukasan, naglakas loob akong gawin ang isang bagay na 1 linggo ko nang iniiwasan. Pumunta ako sa kondo namin ni Paulo. Kailangan kong kunin ang mga gamit at dokumento. Tinawagan ko siya ng umaga. Pupunta ako dyan mamayang 3:00. Huwag kang magpapakita. Bey, teka, mag-usap tayo. Hindi, pinutol ko siya. Huwag kang magpapakita. Kukunin ko ang mga gamit ko. Iyon lang, natahimik siya. Tapos mahinang nagsabi, sige, wala ako dyan. Dumating ako eksaktong 3:00. Sumama si Liza para sa moral support. Sumakay kami sa elevator. At lahat ay nasa tamang lugar ang sofa, kung saan kami nanonood ng mga pelikula. Ang kusina kung saan ako nagluluto ng hapunan. Ang kwarto. Napalunok ako at pumasok sa silid. Tahimik na iniabot sa akin ni Liza ang mga bag. At nagsimula akong mag-impake ng mga damit. Make-up, libro, mga dokumento mula sa safe birth certificate, diploma, mga kontrata, mga litrato. Huminto ako, nakatingin sa isang frame na may litrato naming dalawa. Nakangiti kami, magkayakap, masaya. Itinaob ko ang frame at iniwan sa ibabaw ng aparador. Handa na? Tanong ni Liza. Oh, tara na. Lumabas kami, at isinara ko ang pinto. Iniwan ko ang mga susi sa estante sa pasukan. Wala na akong babalikan dito. Ang abogado ay isang lalaki na nasa 50 anyos, may pagod na mga mata at kalmadong boses. Tahimik niyang pinakinggan ang aking kwento, paminsan-minsang tumatango, at nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan,
Ang kondo ay naka-housing loan. Nakapangalan sa inyong dalawa. Inulit niya ang sinabi ko. Co-borrowers kayo. Ikaw ang nagbayad ng down payment. May dokumento po ba kayo? Tumango ako. Inilabas mula sa bag ang isang folder ng mga printout ng bank transfer. Nag-transfer po si nanay ng pera sa card ko. Mula sa account ko po ako nagbayad. Naitabi ko lahat. Mabuti. Pabor sa'yo yan. Tiningnan niya ang mga dokumento. Ilang buwan na kayong nagbabayad ng loan simula ng bilhin? 8 po. Tig-P 50,000 pesos bawat buwan. Hati kami mula sa isang joint account, kung saan bawat isa sa amin ay naglilipat ng parte niya. So, technically, pantay ang share ninyo sa pagbabayad ng loan, pero sa'yo ang down payment, 1.2 million. Kung tama ang pagkakaintindi ko, opo, nag-isip ang abogado, tinatapik ang ballpen sa mesa. May ilang options. Una, ibenta ang kondo, bayaran ang loan, hatiin ang natira base sa down payment mo. Pangalawa, isa sa inyo ang bibili ng share ng isa. Pangatlo, patuloy kayong magbabayad at magmamay-ari ng magkasama. Pero base sa sitwasyon, malabo yan. Gusto kong bayaran niya ako sa parte ko. Matigas kong sabi. Hayaan siyang manirahan doon kasama niya. Kung gusto niya. Hindi ko na kailangan ng kondo na yon. Naiintindihan ko. Pero may isang bagay. Kung tatanggi siyang bilhin ang share mo, at hindi niya kayang bayaran ang loan mag-isa, maaaring hilingin ng bangko ang full payment o ang pagbebenta ng kondo. Maging handa ka sa negosasyon. Lumabas ako sa opisina na mabigat ang ulo. Negosasyon kay Paulo. Isang taong nagsinungaling sa akin sa loob ng 1.5 taon, humahalik sa akin tuwing umaga, at nagpaplano ng kinabukasan, habang sa gabi ay kasama sa kama ang aking best friend. Walang tigil sa pagtunog ang telepono. Tumatawag si nanay bawat oras. Nagpapadala si Liza ng mahahabang mensahe ng suporta. Ang mga kaibigan at kakilala na nasa kasal ay nagpapadala ng mga salita ng pakikiramay. Ang ilan ay nagtatanong ng mga detalye. At naiintindihan kong gusto lang nilang makitsismis. Hindi tumulong. 3 mensahe ang dumating mula kay Paulo. Matagal kong tiningnan ang screen bago ko binuksan. Bea, kailangan nating mag-usap. Alam kong galit ka. Pero sobra naman yung ginawa mo. Tawagan mo ako. Matatanda na tayo. Dapat nating ayusin ang tungkol sa kondo. Ngumisi ako. Sobra. So, ang panloloko sa loob ng 1.5 taon ay normal. Pero ang pagpapakita ng totoo sa mga tao ay sobra? Nag-type ako ng sagot. Ang abogado ko ang makikipag-ugnayan sa abogado mo. Personal. Ayokong makipag-usap sa'yo. Halos agad-agad ang sagot. Anong abogado? Seryoso ka ba? Bea, ako to. Pwede nating pag-usapan to. Hindi. At hindi na kita kilala. Isa ka ng estranghero. Binlock ko ang numero niya bago pa siya makasagot. Ang mga sumunod na araw ay parang nasa isang ulap. Tumira ako kay nanay sa dati kong kwarto, kung saan nakasabit pa ang mga poster mula noong kolehiyo at nakatayo ang mga libro mula pagkabata. Hindi nagtatanong si nanay ng mga hindi kailangang tanong. Nagluluto lang ng paborito kong pagkain at niyayakap ako kapag umiiyak ako sa gabi. At umiiyak ako. Sa kabila ng lahat ng galit, sa kabila ng makatarungang ganti, mayroong kahungkagan sa loob. 8 taon ng pagkakaibigan kay Rina, 3 taon ng relasyon kay Paulo. Lahat pala ay kasinungalingan. Nawala sa akin hindi lang ang aking fiancé, kundi ang taong pinagkakatiwalaan ko ng higit sa lahat. Dumating si Liza sa 3 araw na may dalang cake at alak. Tama na! Yang pagkulong mo, sabi niya, habang pumapasok sa kwarto. Alam kong masakit, pero nalampasan mo na ang pinakamasama. Ngayon, pasulong na lang, naupo kami sa sahig, parang noong estudyante pa, kumakain ng cake gamit ang kamay at umiinom ng alak mula sa tasa. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Sabi ko, habang nakatingin sa kisame. Hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit si Rina? Para kaming magkapatid.
Ibinahagi ko sa kanya ang lahat. Alam niya ang lahat tungkol kay Paolo. Bawat away namin, bawat romantic moment. At siya, paano niya nagawa? Dahil isa siyang ahas. Simpleng sagot ni Liza. May mga taong ganyan, naiinggit. Gusto nila kung anong meron ang iba. Hindi sila marunong maging masaya sa sarili nila. Hindi mo kasalanan. At si Paolo? Sabi niya, mahal niya ako. Nag-propose. Nagplano ng kasal. Mahina si Paolo. Putol ni Liza. Gusto niya pareho. Katatagan sa'yo. At excitement sa kanya. Classic case. Maraming ganyan. Alam kong tama siya. Pero hindi nito pinagaan ang loob ko. Pagkatapos ng isang linggo, tumawag ang abogado at sinabing pumayag si Paolo sa negosasyon. Ang meeting ay itinakda sa isang neutral na lugar, sa opisina ng law firm. Naghanda ako para sa meeting na ito, na parang isang exam. Pumili ako ng isang formal na suit. Nagpaayos ng buhok, nag-makeup. Kailangan kong magmukhang kalmado at kumpiyansa. Kahit nanginginig ang buong pagkatao ko, nauna si Paolo sa akin. Nang pumasok ako sa conference room, nakaupo siya sa tabi ng bintana. Kinakabahang pinaglalaruan ang kanyang telepono. Hindi maganda ang itsura niya. Maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Hindi ahit, gusot ang damit. Sa isang sandali, naawa ako sa kanya. Ngunit mabilis kong binawi ang sarili. Itinaas niya ang kanyang tingin. At nagtama ang aming mga mata. May pakiusap sa kanyang tingin. Ngunit tumalikod ako. Umupo sa kabilang panig ng mesa. Simulan na natin, sabi ng aking abogado, habang inilalatag ang mga dokumento. Mahirap ang negosasyon. Sinusubukan ni Paolo na kausapin ako ng direkta. Hindi pinapansin ang mga abogado. Pero sumasagot lang ako sa pamamagitan ng aking representative. Nag-alok siyang bilhin ang aking share. Pero ang halagang sinabi niya ay katawa-tawa. Kalahati lang yan ng kasalukuyang halaga ng share ko. Malamig kong sabi. At hindi mo pa isinasama ang down payment. Bea. Naman. Pakiusap niya. Wala akong ganoong kalaking pera. Saan ako kukuha ng 2 milyon? Problema mo na yan, Paolo. Sagot ko. Tinitingnan siya sa mata. Dapat inisip mo yan. Bago ka nakipagtalik sa best friend ko. Namutla siya. Bea. 1.5 taon. Hindi yan nangyari lang. Putol ko sa kanya. Ito ay isang sinadyang desisyon. Bawat beses na nagsinungaling ka sa akin, hinalikan mo ako at pumunta sa kanya. Pumipili ka. Kaya't tama na. Natahimik ang lahat. Nagkatinginan ang mga abogado. Iminumungkahi ko ang sumusunod, sabi ng aking abogado. Magbabayad si Mr. Paolo sa aking kliyente ng halagang 2,000 sa loob ng 3 buwan. Kung hindi niya kayang bayaran ng buo, maaaring hulugan, pero may interes. O, ibebenta ang kondo, babayaran ang loan, at hahatiin ang natira base sa down payment. Tahimik si Paolo, nakatingin sa mesa. May 3 araw ka. Sagot ng abogado. Pagkatapos niyan, magsasampa na kami ng kaso. Tumayo ako. Inaayos ang aking bag. Tumayo rin si Paolo. Bea. Teka. Hinawakan niya ako sa braso. Mabilis akong lumingon. At binitiwan niya ako. Natakot sa ekspresyon ng aking mukha. Huwag mo na akong hahawakan. Mahina ngunit matatag kong sabi. Kailanman, paglabas ko sa kalsada, sa wakas, ay nakahinga ako ng maluwag. Nanginginig ang mga kamay ko. Kumakabog ang puso ko. Pero nagawa ko. Tiningnan ko siya sa mata, at hindi ako nasira. 1 linggo pagkatapos ng meeting sa abogado, tumawag ang ina ni Paolo. Bea, si Tita Valentina to. Mahina at pagod ang kanyang boses. Pwede ba tayong magkita? May kailangan akong sabihin. Nag-alinlangan ako. Sa isang banda, laging mabuti ang pakikitungo sa akin ng babaeng ito. At nakita ko kung paano niya sinampal ang kanyang anak sa kasal. Sa kabilang banda, nanay pa rin niya siya. Sige po, pumayag ako. Nagkita kami sa isang maliit na coffee shop malapit sa trabaho ko. Mukhang pagod si Tita Valentina.
Parang tumanda ng ilang taon sa loob ng 2 linggo. Nang lumapit ako sa mesa, tumayo siya at bigla akong niyakap. Patawarin mo siya. Bulong niya. Patawarin mo ako sa pagpapalaki sa kanya. Nang ganito, naupo kami. Nagdala ng kape ang waiter. Pero hindi man lang ginalaw ni Tita Valentina ang kanyang tasa. Nandito ako para sabihin na pumayag si Paulo na bayaran ka. Simula niya, nangutang siya. Ililipat ang pera sa account mo sa loob ng 1 linggo. Tumango ako. Ramdam ang isang kakaibang ginhawa. Ibig sabihin, hindi na kailangang dumaan sa pagbebenta ng kondo, mga kaso, at hatian. Salamat po sa pag-inform. Bea, gusto kong malaman mo. Hinigpitan ni Tita Valentina ang hawak sa tissue. Hindi ko na kinakausap si Paulo. Pagkatapos ng ginawa niya, pagkatapos kong malaman ang lahat ng detalye, hindi ko na siya kayang tingnan. Hindi lang ikaw ang tinraidor niya. Tinraidor niya lahat ng itinuro ko sa kanya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Para ka ng anak sa akin. Sobrang hinintay ko ang kasal ninyo. Sobrang saya ko. At siya. Huminto siya. Pinupunasan ang mga mata. Hindi ko alam na kaya niya palang gawin yon. At kay Rina pa. Ilang beses nang nasa bahay namin ang batang yon. Pinainom ko ng tsaa. Pinakain ng pie. Paano nila nagawa? Tahimik lang ako. Naaawa ako sa babaeng ito. Wala siyang kasalanan. Pero nagbabayad siya sa mga kasalanan ng kanyang anak. Hindi niyo po kailangang sirain ang relasyon ninyo kay Paulo dahil sa akin. Mahina akong sabi. Hindi, Bea. Desisyon ko ito. Umayos ng upo si Tita Valentina. Hindi ko kayang respetuhin ang isang taong ganyan ang ginagawa sa kapwa. Kahit anak ko pa siya. Siguro balang araw, mapapatawad ko siya. Pero ngayon, ayoko man lang marinig ang pangalan niya. Nag-usap pa kami ng kaunti. Sinabi ni Tita Valentina na gulat din ang ama ni Paulo. Na nalaman na sa trabaho ang tungkol sa iskandalo. Isa sa mga bisita sa kasal ay kakilala pala ng kasamahan niya. Naging katatawanan at kinukundena si Paulo. Siya ang gumawa ng sarili niyang hukay, sabi ni Tita Valentina. Nang magpaalam kami, niyakap niya ulit ako. Malakas kang babae. Malalampasan mo to. At makakahanap ka ng taong magpapahalaga sa'yo. Bumalik ako sa trabaho na mabigat ang puso. Naaawa ako kay Tita Valentina. Pero ang mga sinabi niya tungkol sa bayad ay talagang nagpagaan ng sitwasyon. Dumating ang pera pagkatapos ng 5 araw. Nasa opisina ako nang makatanggap ako ng notification sa telepono na 2,000 ang pumasok sa aking bank account. Mga numero lang sa screen, pero sa likod nito ay isang saradong kabanata ng aking buhay. Agad kong tinawagan ang abogado. Sinabi ang tungkol sa transfer. Nangako siyang ihahanda ang lahat ng dokumento para sa pinal na hatian ng ari-arian. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa kusina ni Liza at umiinom kami ng alak. So, mayaman na bride? Ngumisi si Liza. 2 million. Hindi masamang kabayaran para sa isang wasak na puso. Walang perang makakabawi sa pagtataksil. Sagot ko. Pero ngumiti. Pero masarap sa pakiramdam na kahit paano. Nanagot siya. Anong balita kay Rina? Tanong ni Liza. Hindi mo pa rin siya kinakausap? Umiling ako. 5 beses tumawag si Rina. Nag-text. Pero binaliwala ko lahat ng pagtatangka niyang makipag-ugnayan. Wala akong sasabihin sa kanya. Pumunta siya sa nanay mo. Biglang sabi ni Liza. Ano? Muntik na akong mabilaukan sa alak. Kailan? Noong isang araw. Kinwento sa akin ni tita. Pumunta si Rina. Umiiyak. Pinapasabi sa iyo na sobrang nagsisisi siya. Na hindi niya alam kung paano nangyari. Na hindi niya maintindihan kung paano niya nagawa yon. Paano nangyari? Ngumisi ako. Aksidenteng nadulas at nahulog sa fiancé ko. At paulit-ulit na nadulas. Sa loob ng 1.5 taon, ganoon din halos ang sinabi ni tita sa kanya. Tumango si Liza. Nagdagdag lang ng ilang hindi magagandang salita. Umalis si Rina na umiiyak. Inubos ko ang alak at nagsalin ulit. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Mahina akong sabi. Hindi ang panloloko ni Paulo.
Nangyayari yan. Masakit, pero naiintindihan. Pero si Rina, 8 taon kaming magkaibigan. 8 taon. Alam niya lahat tungkol sa akin. Nagtiwala ako sa kanya, na parang sa sarili ko. Nagplano kami ng kinabukasan. Nag-usap tungkol sa mga anak. Kung paano kami magiging ninang sa mga anak ng isa't isa. Pumiyok ang boses ko. Hinawakan ako ni Liza sa kamay. Hindi lang ikaw ang tinraidor niya, sabi ni Liza. Tinraidor niya lahat ng pinagsamahan ninyo. 8 taon ng pagkakaibigan. Itinapon niya para lang sa isang lalaki na, by the way, hindi naman siya pinili. Ikakasal siya sa'yo. At si Rina ay katuwaan lang. Totoo iyon. Hindi pinili ni Paolo si Rina. Ako ang pinili niya. At ginamit lang niya si Rina. At pumayag si Rina doon. Alam mo ba kung anong nangyari sa kanya ngayon? Tanong ko. Nagkibit balikat si Liza. Narinig ko. Natanggal daw sa trabaho. Nalaman sa opisina ang iskandalo. At nagpa siya ang management na hindi nila kailangan ng ganoong klaseng tao. Siyempre, hindi yan ang opisyal na dahilan. Opisyal. Retrenchment. Wala akong naramdamang kasiyahan sa balitang iyon. Kahungkagan lang. Pagkatapos ng isa pang linggo, sa wakas ay nakipagkita ako kay Rina. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil inabangan niya ako sa labas ng gusali. Pauwi ako mula sa trabaho, pagod, may dalang grocery. Nang bigla ko siyang nakita, nakaupo sa isang bangko malapit sa pasukan. Mukha siyang kahabag-habag, payat, maitim ang bilog sa ilalim ng mga mata. Ang buhok ay nakatali lang ng basta-basta. Bea! Tumayo siya nang lumapit ako. Bea, please, pakinggan mo ako. Wala akong sasabihin sa'yo. Sinubukan kong lagpasan siya, pero hinawakan ako ni Rina sa braso. Please, alam kong hindi ko deserve ang kapatawaran mo, pero pakinggan mo man lang ako. Huminto ako, tiningnan siya, ang babaeng itinuring kong mas malapit pa sa kapatid, at bigla kong naintindihan na kailangan ko talagang marinig hindi ang mga dahilan, kundi ang paliwanag. Paano? Bakit? 5 minuto. Malamig kong sabi. Magsalita ka. Lumipat kami sa bangko. Kinukuyumos ni Rina ang panyo sa kanyang mga kamay, hindi alam kung saan magsisimula. Nangyari yon sa corporate party ng kumpanya ninyo. Mahina niyang simula. 1.5 taon na ang nakalipas. Naaalala mo? Umuwi ka ng maaga dahil masama ang pakiramdam mo. At naiwan ako. Tumango ako. Naaalala ko. Sumakit ang ulo ko. At tinawagan ako ni Paolo ng taxi. Naiwan siya. Sabi niya, kailangan niyang makipag-usap sa mga kasamahan. Pareho kaming maraming nainom. Hinatid niya ako sa taxi. Nag-uusap kami. Nagtatawanan. At tapos, hinalikan niya ako. Napalunok si Rina. Itinulak ko siya. Sinabi kong mali yon, na best friend kita. Pero sabi niya, matagal na niya akong gusto. Na iniisip niya ako kapag magkasama kayo. Nasusuka ako. Kinuyom ko ang aking mga kamao. Pinipilit ang sarili na makinig pa. Umalis ako noon. Pero nagsimula siyang mag-text sa akin araw-araw. Sinasabing hindi niya ako makalimutan. Na espesyal ako. Humikbi si Rina. Tanga ako. Nagustuhan ko ang atensyon. Kahihiwalay ko lang kay Andre noon. Pakiramdam ko nag-iisa ako, walang halaga. At bumigay ako. 1.5 taon. Bulong ko. 1.5 taon kang nakikipagtalik sa fiancé ko. Tumitingin sa akin sa mata. Tumutulong pumili ng damit pangkasal. Nag-uusap tungkol sa menu. At sa buong panahong iyon, nakikipag-sex ka kay Paolo. Umiiyak si Rina. Nakatakip ang mukha sa mga kamay. Sinubukan kong itigil ng ilang beses. Pero siya, sinasabi niyang mahal niya ako. Na gusto niyang makasama ako. Pero hindi niya kayang hiwalayan ka dahil ayaw kanyang saktan. Tumawa ako mapait galit. At naniwala ka doon. Seryoso? Ginamit ka lang niya, Rina. Kabit ka lang madaling makuha. Ikakasal siya sa akin, hindi sa'yo. Alam ko, bulong niya. Naiintindihan ko lahat. Tanga ako. Sinira ko ang pagkakaibigan natin para sa isang lalaking hindi naman ako mahal. Nawala ka sa akin. Ang trabaho ko,
ang respeto sa sarili ko. Wala na akong natira. Bea, itinaas niya sa akin ang kanyang namumula at namamagang mga mata. Patawarin mo ako, please. Matagal ko siyang tiningnan. Isang parte sa akin ang gustong sumigaw. Saktan siya. Ilabas lahat ng sakit at galit. Pero ang isang parte ay pagod na. Pagod na sa galit, sa sama ng loob, sa walang katapusang dramang ito. Hindi, kalmado kong sabi. Hindi kita mapapatawad, Rina. Kailanman. Tinraidor mo ako. Ang pagkakaibigan natin. Lahat ng pinagsamahan natin. At wala akong pakialam kung gaano ka kahirap ngayon. Ikaw ang pumili ng landas na yan. Tumayo ako. Huwag ka nang mag-text. Huwag ka nang tumawag. Huwag ka nang magpakita. Para sa akin, hindi ka na nag-exist. At umalis ako nang hindi lumilingon. Ang mga unang araw pagkatapos ng lahat ng nangyari. Para akong manhid. Gigising ako sa umaga at sa loob ng ilang segundo, hindi ko maintindihan kung bakit mabigat ang dibdib ko. At pagkatapos, babalik ang lahat. Ang kasal, ang pagtataksil, ang pampublikong iskandalo. Lahat ay totoo. Hindi isang masamang panaginip. Walang tigil sa pagtunog ang telepono. Mga kaibigan, kasamahan, kahit malalayong kamag-anak, lahat gustong malaman ang mga detalye, magpahayag ng pakikiramay, o simpleng satisfyin ang kanilang kuryosidad. Si nanay lang, at ilang pinakamalapit na kaibigan ang sinasagot ko. Hindi ko kailangan ng awa o ng mga walang kwentang salita ng suporta mula sa mga taong lumitaw lang sa buhay ko dahil sa iskandalo. Si nanay, araw-araw nagluluto, naglilinis, nakaupo lang sa tabi ko, hindi nagtatanong, hindi nagbibigay ng sermon na. Sinabi ko na sayo, kahit pwede sana, lagi niyang sinasabi na masyadong makinis, masyadong perpekto si Paulo. Yung mga ganyan, laging may tinatagong baho, sabi niya noon. Tumatawa lang ako. Pinagtatanggol siya. Napakabulag ko pala. Anak, kailangan mong lumabas ng bahay, sabi ni nanay. Sa ika-4 na araw. Tama na. Yang pagkulong sa 4 na sulok. Pumunta ka sa park. Sa kaibigan mo. Kahit saan. Nay, hindi ko kaya. Titingnan ako ng lahat. Magbubulungan. Ayan, yung iniwan sa kasal. Walang nag-iwan sa'yo. Matigas na sagot ni nanay. Ikaw ang nagbunyag sa kanila. At tama ang ginawa mo. Itaas mo ang noo mo. Madaling sabihin. Pero tama siya. Ang pag-upo sa bahay at pagkaawa sa sarili ay daan. Patungo sa wala. Pinilit kong maligo, mag-ayos, at lumabas. Maglakad-lakad lang sa baywalk, huminga ng sariwang hangin. Ang syudad ay nabubuhay sa karaniwan nitong takbo. Nagmamadali ang mga tao. Naglalakad ang mga magkasintahan. Naghahabulan ang mga bata na may ice cream. Walang pakialam sa drama ko. At sa kakaibang paraan, nakatulong iyon. Hindi gumuho ang mundo. Ang personal na buhay ko lang ang nasira. Pero hindi ito ang katapusan ng mundo. Naupo ako sa isang bangko sa tabi ng dagat at kinuha ang telepono sa mga missed calls. May ilang galing sa hindi kilalang numero. Isa sa kanila ay nag-iwan ng voice message. Pinindot ko ang play. Hello, Bea. Ako si Ana Cruz. Lola ako ni Paulo. Please, tawagan mo ako pabalik kapag pwede ka na. Kailangan talaga kitang makausap. Pagod at basag ang kanyang boses. Nag-alinlangan ako ng ilang minuto. Pero tinawagan ko rin ang numero. Hello, Bea anak. Agad siyang sumagot. Hello po, Lola Anna. Salamat at tumawag ka. Ako. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Sobrang nahihiya ako sa ginawa ng apo ko. Hindi ko siya pinalaking ganyan. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Hindi. Meron. Nanay niya ako. Siguro may pagkukulang ako kung saan siya naging ganyang klase ng tao. Huminto siya. Bea, anak, gusto kong sabihin na nasa panig mo ako. Ang ginawa mo sa kasal, matapang at tama. Hindi mo hinayaang ipagpatuloy nila ang panloloko sa'yo. Naramdaman kong may bumara sa lalamunan ko. Nakipagkita ako kay Paulo kahapon.
Patuloy ni Lola Ana. Sinusubukan niyang magpaliwanag. Sinasabing aksidente lang ang lahat. Na nataranta siya. Hindi alam kung paano lalabas sa sitwasyon. Sinabi ko sa kanya lahat ng iniisip ko. At sinabi kong hanggat hindi niya naiintindihan ang kababuyan ng ginawa niya, ayoko siyang makita. Kumusta? Kumusta po siya? Hindi ko alam kung bakit ko tinanong. Kahabag-habag. Nakatira mag-isa sa kondo na yon. Si Rina. Sa pagkakaalam ko, umuwi na sa mga magulang niya. Hindi sila nag-uusap pagkatapos ng iskandalo. Sinasabi ni Paolo na si Rina ang nanukso sa kanya. At si Rina naman. Sinisisi siya na nangakong pakakasalan siya pagkatapos niyong maghiwalay. Ngumisi ako. Napakakaraniwan. Nagsimula ng mag-awayan ang mga traidor. Bea, anak, may isa pa akong gustong sabihin. Kung kailangan mo ng tulong, kahit ano pinansyal, moral, kahit ano, please, lumapit ka. Para ka ng anak sa akin. At mananatili kang ganoon, ano man ang mangyari. Tumulo ang mga luha sa aking pisngi bago ko pa napigilan. Salamat po, bulong ko. Salamat po sa mga salitang yon. Nang matapos ang usapan, matagal akong nakaupo, nakatingin sa dagat, kakaibang bagay. Nawala sa akin ang isang fiancé at isang best friend. Pero nakahanap ako ng suporta kung saan hindi ko inaasahan. Ang ina ni Paolo. Ang lola, sikat na naglakas loob na sabihin sa akin ang totoo. Kahit ilang mga kaibigan namin na nagpadala ng tunay na suporta. Hindi lang kuryosidad. Sa isang iglap, nagpa siya akong umalis. Hindi para sa habang buhay, pero pansamantala. Kailangan kong magbago ng kapaligiran, huminga, mag-isip tungkol sa hinaharap, malayo sa syudad na ito, kung saan bawat sulok ay may alaala. Isang kaibigan, si Karen, isa sa iilan na talagang sumuporta sa akin, ang nag-alok na pumunta kami sa dagat. May bahay ang tita ko sa La Union, sabi niya. Off-season ngayon, konti lang ang tao, tahimik. Tara, 2 linggo. Araw, dagat, alak sa gabi, at walang lalaki. Pumayag ako ng walang pag-aalinlangan. Umalis kami pagkatapos ng 3 araw. Isang maliit na bayan sa tabing dagat. Isang luma, pero maginhawang bahay na may beranda kung saan tanaw ang dagat. Sa mga unang araw, natutulog lang ako, naglalakad sa tahimik na dalampasigan, nakikinig sa alon. Hindi nang himasok si Karen. Binigyan niya ako ng espasyo, pero laging nasa tabi kapag kailangan. Isang gabi, nakaupo kami sa beranda na may mga baso ng alak. Lumulubog ang araw sa dagat, kinukulayan ang langit ng mga kulay rosas at kahel. Alam mo, sabi ko, sa unang pagkakataon sa lahat ng ito, nararamdaman ko ang isang bagay na parang kapayapaan. Mabuti yan, ngumiti si Karen. Deserve mo yan. Nagtawanan kaming dalawa, at iyon ang unang tunay na tawa sa loob ng mga nakaraang linggo. Alam mo kung ano ang pinakakakaiba. Pag-amin ko, hindi ko siya namimiss. Galit ako. Masakit ang pagtataksil. Pero si Paolo mismo, hindi ko siya namimiss. Siguro matagal ko na siyang hindi mahal. Ayoko lang aminin sa sarili ko. Baka ang minahal mo ay ang ideya. Pamilya. Kasal. Katatagan. Hindi siya mismo. Nag-isip ako. Tama si Karen. Ang huling taon ng aming relasyon ay naging masyadong paulit-ulit. Nagsasama kami. Nagpaplano ng kasal. Pero walang tunay na paglalapit. Isinisi ko iyon sa pagod. Sa trabaho. Sa stress bago ang kasal. Pero sa totoo lang, pareho na kaming nabubuhay sa nakasanayan. Siya lang ang nakahanap ng paraan sa yakap ng aking best friend. At ako, patuloy na naniwala sa aming kinabukasan. Sa tingin mo? Oo naman. Tiyak na sagot ni Karen. Hindi agad-agad. Pero kaya mo. Malakas ka, Bea. Tingnan mo ang ginawa mo. Imbes na umiyak at magmakaawang bumalik sila. Binigyan mo sila ng pampublikong parusa. Nakuha mo ang pera mo. At umalis papuntang dagat para maghilom. Hindi yan kahinaan. Lakas yan. Tiningnan ko ang paglubog ng araw,
At sa unang pagkakataon, naisip ko ang hinaharap ng walang takot, kundi may maingat na kuryosidad. Anong susunod? Sino ako nang walang status na fiancé ni Paulo? Nang wala si Rina, nang wala ang buhay na pinlano ko. Ako ay ako, si Bea lang. At baka iyon mismo ang kailangan ko sa buong panahong ito. 3 buwan na ang nakalipas, mula noong araw na umalis ako. Ang La Union ang naging lunas na kailangan ko. Dagat, araw, katahimikan, at walang pamilyar na mukha. Sinamahan ako ni Karen sa unang 2 linggo, pagkatapos ay bumalik na siya sa trabaho. Naiwan akong mag-isa. At kakaiba itong nakapagpalaya. Nangupahan ako ng maliit na apartment sa San Juan. Nagtrabaho bilang freelance designer online. Laging hobby ko ang disenyo. Ngayon, ito na ang pinagkukunan ko ng kita. Ang pera mula kay Paulo ay inilagay ko sa isang time deposit at sinikap na huwag galawin. Nakatambak lang ito. Isang paalala ng nakaraan. Gusto kong kumita sa sarili kong paraan. Magsimula muli. Tuwing umaga, gigising ako sa tunog ng alon, lalabas sa balkonahe na may kape, at titingnan ang dagat. Sa mga unang linggo, halos araw-araw akong umiiyak. Hindi dahil sa sakit, kundi sa ginhawa. Para bang may isang malaki at mabigat na bagay sa loob ko na unti-unting natutunaw. Pinayagan ko ang sarili kong magalit, maawa sa sarili, kamuhian silang dalawa, at pagkatapos, unti-unting pakawalan. Araw-araw tumatawag si nanay. Noong una, hindi ko sinasagot, pero naintindihan kong hindi ito makatarungan. Nag-aalala siya, kahit hindi niya alam kung paano tutulong. Anak, kailan ka babalik? Tanong niya sa isang tawag. Hindi ko po alam, Nay. Masaya po ako dito, pero hindi ka pwedeng magtago dyan magpakailanman. Hindi po ako nagtatago, Nay. Nakatira lang ako sa ibang lugar. Bumubuntong hininga siya. Pero hindi na nakipagtalo. Si tatay, tahimik gaya ng dati. Pero isang beses, kinuha niya ang telepono at sinabi ng maikli, "Ang galing mo. Anak, proud ako sa'yo." Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa akin, nang higit sa lahat, kay Liza. Linggo-linggo akong nakakatanggap ng mensahe. Nagkukwento siya ng mga balita. Maingat, sinusubukang huwag saktan ang damdamin ko. Ngunit isang beses, nagsulat siya. Bea, nakita ko si Rina kahapon, sa MRT. Grabe ang itsura. Payat, tuyo ang buhok. Nakita niya ako at tumalikod. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo. Pero naisip ko baka gusto mong malaman. Matagal kong tiningnan ang mensaheng iyon. Naghihintay na makaramdam ng tuwa o kahit kasiyahan, pero wala akong naramdaman. Si Rina ay naging isang blankong espasyo para sa akin. Isang taong kilala ko noon, pero wala nang kaugnayan sa akin ngayon. Salamat sa pagsabi, pero wala na akong pakialam. Sagot ko, at naintindihan kong totoo iyon. Tungkol kay Paulo, sinikap kong huwag isipin, pero may mga impormasyong dumarating pa rin. Nabanggit ni Karen na natanggal siya sa proyektong pinagtatrabahuhan niya. Ayaw ng mga partner na makipag-deal sa isang taong bida sa ganoong klaseng iskandalo. Ang nanay niya ay talagang hindi na siya kinakausap. Kinumpirma ito ni Liza na aksidenteng nakita siya sa isang grocery. Sabi niya wala na siyang anak. Kwento ni Liza. Hindi ko alam anong sasabihin. Mukha siyang sobrang pagod. Naawa ako sa nanay ni Paulo. Hindi niya deserve iyon, pero wala akong magagawa. Desisyon iyon ng kanyang anak, at dapat niyang harapin ang mga kahihinatnan. Sa La Union, nakilala ko si Vicky, isang babaeng may-ari ng maliit na coffee shop sa beach. Nagkausap kami. Nang hindi sinasadya, pumunta ako para uminom ng kape, at napansin niyang nagtatrabaho ako sa laptop na may design. Designer ka? Tanong niya. Nag-aaral pa lang. Ngumiti ako. Sakto. Naghahanap ako ng gagawa ng bagong menu at signage. Interesting. Doon nagsimula ang una kong seryosong proyekto. Si Vicky ay simple, bukas, at masayahin. Hindi siya nanghihimasok. Hindi nagtatanong. Tinanggap lang niya ako kung sino ako. Medyo nawawala. Medyo wasak. Pero sinusubukang buuin muli ang sarili. 1 buwan ang inabot ng proyekto.
Nagdrawing ako ng mga sketch, pumili ng mga font, nakipagtalo kay Vicky tungkol sa mga kulay. Nakatulong itong makadistract, nagbigay ng pakiramdam, na gumagawa ako ng bago, hindi lang tumatakas sa luma. Nang matapos ang signage at naikabit, nagbukas si Vicky ng champagne sa labas. Para sa mga bagong simula, sabi niya, itinaas ang baso. Para sa mga bagong simula, inulit ko. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ko ang isang bagay na parang saya. Isang gabi, habang nakaupo ako sa tabing dagat at pinapanood ang paglubog ng araw, tumawag si Kat, ang ex ni Paulo. Hello, Bea. Sorry sa abala. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. Okay lang, maingat kung... Bakit? Sinusubukan akong kontakin ni Paulo. Nag-text, tumatawag. Hindi ko sinasagot, pero makulit. Inabangan niya ako sa labas ng kondo kanina. Kinabahan ako. Anong gusto niya? Nagtatanong tungkol sa'yo. Kung nasaan ka, paano ka makokontak? Sinabi kong hindi ko alam. Mukha siyang wasak. Sabi niya gusto niyang humingi ng tawad. Na naiintindihan niyang sinira niya lahat. Naisip kong dapat mong malaman. Tahimik ako. Pinoproseso ang impormasyon. Bea. Hindi ko alam kung anong nararamdaman mo. Pero kung susubukan kanyang hanapin, maging handa ka. Mukha siyang desperado. Salamat sa babala. Mahina kong sabi. Pero hindi ko kailangan ang mga paumanhin niya. Naiintindihan ko. Ingat ka lang. Pagkatapos ng tawag na iyon, hindi ako makatulog. Umiikot ang mga isip sa ulo ko. Gustong humingi ng tawad ni Paulo. Pero para saan? Para gumaan ang kanyang konsensya. Para sabihin kong, okay lang. At pwede na siyang magpatuloy sa buhay. Nang walang guilt? Hindi. Hindi ko ibibigay sa kanya ang ginhawang iyon. Kinaumagahan, nag-text ako kay Liza. Kung magtanong si Paulo tungkol sa akin, sabihin mo ayoko ng anumang kontak, tawag, text, pagkikita, wala. Agad na sumagot si Liza. Copy. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa pamamagitan ni Kat. Pero ayokong magpatuloy to. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa lahat. Alam kong darating ang araw na kailangan kong bumalik sa Maynila. Pero hindi pa ako handa. Ang La Union ang naging kanlungan ko. Isang lugar kung saan pwede akong maging ako. Nang hindi lumilingon sa nakaraan. Dito, walang nakakaalam ng kwento ko. Walang tumitingin ng may awa o kuryosidad. Minsan, tinanong ako ni Vicky, may tinatakbuhan ka ba? Ngumisi ako. Mas tamang sabihin, tinatakbuhan ko ang dati kong sarili. Naiintindihan ko. Ako rin. Tumakas dati sa asawa kong lasenggo. Pumunta ako dito. Nagbukas ng coffee shop. Nagsimula ulit. 5 taon na ang nakalipas. At hindi ko pinagsisihan. At hindi ka na bumalik? Para saan pa? Wala nang natira doon na kailangan ko. Nag-isip ako sa mga sinabi niya. Ano ang natira sa akin sa Maynila? Isang trabahong iniwan ko. Isang apartment na inuupahan. Mga magulang na laging kausap. Mga kaibigan. Ang mga tunay na kaibigan. Hindi pala ganoon karami. Baka nga hindi ko na kailangang bumalik. Ngunit may isang bagay sa loob ko na tumututol. Ang pagtakas ay iba sa pagsisimula muli. Pero ang magtago habang buhay? Hindi. Ayokong hayaan sina Paolo at Rina na agawin sa akin ang karapatang manirahan kung saan ko gusto. Nagpasya akong babalik ako. Ngunit hindi ngayon. Kapag handa na ako. Kapag kaya ko nang maglakad sa mga kalyeng pinasyalan namin. Nang hindi nakakaramdam ng sakit. Kapag kaya ko na silang makita ng hindi sinasadya at hindi man lang matinag. At habang hinihintay iyon, nakaupo ako sa tabing dagat, umiinom ng kape, nagtatrabaho sa mga bagong proyekto, at dahan-dahan, piraso-piraso, binubuo muli ang sarili, mula sa mga natira, at mula sa kung anong gusto kong likhain. Umuugong ang dagat, lumulubog ang araw, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naisip kong, baka magiging maayos din ang lahat.